Kajianatics, nandito po ulit tayo ang atong reporter, Chia Wako. Atin simulan ang marubatsadang balita. Ang mga mahabang isla o bahura ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea ay nasa degrade states na ngayon at nakitang mayroong pile of sand and rubble na nagpapahiwatig ng mga aktibidad sa pagbuo ng isla, isang marine biologist sabi ng Sabado. Sa kauna-unahang pagkakataon, isinapubliko ng China ang sinabi nitong unwritten 2016 agreement sa Pilipinas hinggil sa access sa mga isla ng South China Sea. Naglabas ng magkasanib na pahayag ang mga ministro ng depensa ng US, Japan, Australia at Pilipinas noong Biyernes na tinawag ang delikadong deployment ng China ng Coast Guard at maritime militia vessels sa South China Sea sa gitna ng tumitinding tensyon sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Maaaring makakita ng panibagong rollback sa presyo ng gasolina ang mga motorista ngayong linggo, kung saan ang diesel ay posibleng bumaba ng mahigit piso kada litro. Ang mga bansa sa timog at timog silangang Asya ay nakayanan ang isang linggong heatwave na nagre-record ng mataas na temperatura na nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan. Dito naman tayo sa entertainment news. Umalma ang aktres na sina Francine Diaz at Clem Castro, ang bokalista ng Orange and Lemons, kasunod ng maliwanag na hindi pagkakaunawaan sa isang kaganapan sa San Jose Occidental, Mindoro na naging viral sa social media. Ayan na nga, salamat sa inyong pagtutok ngayong hapon sa amin. Araw-araw na lang kayong tumutok. Kaya mag-LSS, mag-like, subscribe, share, and comment. At ako ang inyong reporter, Chia Bako, sa susunod. Ito ang Frontline Kajianatics News Express.